Ito po muli si Father Dave sa ating Deep of a Father that we may become a better person today than yesterday. Sana kayo ay palaging nasa mabuting kalalagayan. Ano po? I hope you are well, doing well, getting well. Please stay well. Huwag ho kayong magpapabaya. Ano po? Ano po ang tanong? Ano po ang pagkakaiba sa pagdadasal sa loob ng simbahan at sa loob ng adoration chapel or sa tabernacle? Ano kaya ibig sabihin nito? Sa loob ka ng tabernacle? Hindi. Sa harap ng tabernakulo siguro ito. Gaano kadalas po ang dapat na pagpunta doon? Pinili ko yung tanong kasi kadugsong yung ngayon ano po, the 5 pillars minimum prayer. There are personal prayer and there are communal prayer. Ano sabi? Pag personal prayer, you go inside your room and you lock it. Personal prayer. Ganito po yan. Alam po ninyo, nung una, tahimik ang loob ng simbahan. When you want to pray, you go to the church. Tahimik. Ngayon, ang ingay na ng loob ng simbahan. Hindi ka na makapagdasal. Kasi maraming tao, alam nilang pumapasok sila sa loob ng simbahan, tuloy-tuloy pa rin ang daldalan. Tuloy-tuloy pa rin ang daldalan. Hanggat hindi nagsisimula ang misa, daldalang-daldalan. Parang nag-aantay lang ng sine. Ano sabi ko dyan? If you come on time, you are late. Because you must come at least 10 minutes before the Mass to dispose yourselves, to quiet yourselves, to dispose yourselves. Ang hirap nun, di ba? Yung cellphone mo, ring ng ring, hindi mo man lang iniisip kung nakakaabala ka ng ibang tao. Dati nagagalit ako. Ngayon hindi na, tanggap ko na. Yung mga titit, ring ng ring yung cellphone, matanda may-ari nun, matanda. Ano po? Hindi maalam mag-silent Ha? Palagi yan. Hindi ko na lang tinitingnan. Ano po? Magri-ring. Alam mong natataranta kasi hindi niya alam kung paano sa-silent Ha? Tapos lalabas doon. Sasabihin, tawag ka ng tawag, alam na nagsisimba ako. Dinig na lubog simbahan, di po ba? Tatanda rin kayo. Ano po? Itanong nyo sa inyong anak, kasi sanay kayo doon sa, yung mga analog, di ba? Hindi nyo alam, hindi na ituro sa inyo paano i-silent ang telepono. Anyway, mahirap na magdasal sa loob ng simbahan. So, kaya nga meron tayong adoration chapel. At least it is a place where you can be alone and quiet. Kasi pag sa loob ng simbahan, ang ingay. Ano po? Ingay. Pag sinitsitan mo naman, sasabihin, sungit ng pare. Di ba Mahirap naman lagyan mo ng silence lahat yung kanto. Hindi na natin alam, we have failed to behave. So, mayroong adoration chapel. Pero pag kamisan din, yung adoration chapel, hindi na rin tahimik. Misan dito sa adoration chapel natin, meron dyan nagdasal. Nagdasal. Pinagsabihan namin yun kasi nanghihingi sa loob ng misa. Doon sa loob ng adoration chapel, malakas ang kanyang panalangin. Sabi niya, Lord, hipuin mo ang mga tao. Tulungan akong nangangailangan. Ang hirap nung ganun, political prayer. Mga minamahal na mga kapatid, learn to be quiet. I think we have lost the art of silence. We have lost it. The only way to listen
is to silent ourselves. So, yun. Before the Blessed Sacrament, the tabernacle. But be careful, when you look at the tabernacle, you always look for the vigil lamp. The vigil lamp. Ang ibig sabihin ng vigil lamp, mayroong laman yung tabernakulo. Pagpatay yung vigil lamp, ibig sabihin walang laman yung tabernakulo. Ano pa? Yung iba hindi nila alamin. Ano pa? So, when you come inside the church, you see the tabernacle. The sad story is that some churches in the Philippines, they put the tabernacle in the side. Hindi naman tayo Europe. Ano ibig sabihin? Ginawa yun ng mga obispo sa Europa kasi yung kanilang simbahan naging museum. Sa gabi, dahil yan ang problema, ano pa? Nagtatax. Tinatax nila yung mga Katoliko. Tinatax nila. Kasi yung mga simbahan ang nagpapagawa, yung state. So, walang koleksyon. Anong gagawin ng state? Ipinarerentahan nila ang simbahan nila. So, sa gabi mayroong concert. So ano nangyayari sa simbahan? Nagdadasal ka sa umaga, sa gabi may concert. Kaya inaalis nila ang tabernakulo. If you have kung alam niyo ito, one of a beautiful church. Kung kayo po ay nakakapunta sa Monasterio de Tarlac, nandun yung sabi nila, one of the relics of the cross. Ano pa? One of the relics. Saan ba galing yan? Didonate yan galing sa isang simbahan na ginawang disco house. Ginawang disco house. At least sa atin sa Pilipinas, yung disco house, ginawa natin simbahan. Di po ba? Ano? Sa Quezon City. Ha? Yung St. Peter. Dating disco house yon ginawang simbahan. Ay, yung mga kabataan ngayon, di na nila alam yung disco house. Ano pa? Panahon namin yung may disco. Ano? Ngayon, bar. Di ba? Ano? Anyway. Yun ang titingnan mo. Hindi mo naman tinatabi kasi ang simbahan naman natin, di naman natin ginagawang concert hall. Ano pa? Kaya ayaw natin yung ang gobyerno magpapagawa ng simbahan mo pero may karapatan silang gamitin ang simbahan sa kung ano. What is made holy should be kept holy. Anyway, when you talk about the tabernacle, it is in front. You know, it contains the Blessed Sacrament. That's why, when you enter the church, it's either you make a reverent bow, ano po? Merong head bow, merong shoulder bow, di po ba? Or you genuflect. Wala na sa atin. I seldom see people enter the church doing the genuflection. An act of reverence. You genuflect. Huwag nyo na itanong sa akin kung kanan o kaliwa. May mga tanong pang gano'n. Pag nag-genuflect ba, Father, ano ba? Kanan, kaliwa. Di ba? Regardless. Dapat mayroong act of reverence. Ano po? You genuflect. The Blessed Sacrament, gaano kadalas ang tanong? Gaano ba kadalas? Ang sagot diyan, from the words of Saint Francis de Sales. Ano sabi niya? If you want to develop your prayer, you must visit the Blessed Sacrament every day, at least 30 minutes a day. So yun ang sabi ni Saint Francis de Sales. You want to develop your prayer? Visit the Blessed Sacrament. 30 minutes a day in silent prayer. Yung tanong, gaano kadalas? 30 minutes a day. You simply sit. You don't do your novena. You simply sit and listen. Listen. Ano sabi ko dyan?
Magpahinga ka sa Diyos. Ano ibig sabihin ng magpahinga? Hayaan mong hingahan ka ng Diyos. Allow the Lord to breathe on you. Hingahan ka. Nung ikaw ay lupa, hiningahan ka, at ikaw ay nagkaroon ng buhay. Ngayon, buhay ka pa, amoy lupa ka na. Di ba, ano? Maupo ka dyan, ikaw ay hayaan mong ikaw ay hingahan ng Diyos. Allow the Lord to breathe on you. 30 minutes a day. Pero ang pahabol ni Saint Francis, but if you are busy, make it 1 hour. Kala mo babawasan. Ha? If you are busy, make it 1 hour. So Father, balik tayo sa tanong. Gaano kadalas? 30 minutes a day? If you are busy, 1 hour. Saan ba, Father? Sa loob ba ng simbahan? Sa harapan ba ng tabernakulo? Sa loob ba ng adoration chapel? Where you can find solace before God, go. Go. Ano pa? Alam po ninyo, my late spiritual director taught me this. If you cannot find a tabernacle, go to the cemetery. 2 places where you can pray well. Before the Blessed Sacrament or in the cemetery. Bakit? At least in the cemetery, you will be reminded that you will die someday and you will stand before the judgment of God. Saint Ignatius of Loyola said this, when you pray, you always remind yourself that you stand before the judgment of God. I hope I answered the question. Muli po si Father Dave sa ating Di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. Ano po? Ingat po palagi. 3 na ang patay dahil sa Delta variant. Ang isa doon, taga Maynila. So don't be complacent. Ano po? Don't be complacent. God bless.